Huli ka kung paanong mabilis na nilimas ng mga lalaking yan ang mga mamahaling cellphone at laptop sa isang tindahan sa Daet, Camarines Norte. Ayon sa may-ari ng tindahan, aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng mga inakaw na gadget. Natapos ang krimen, wala pang 1 minuto. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nag-alok ng pabuyang 300,000 pesos ang provincial government ng Camarines Norte sa mga pagtuturo sa mga magnanakaw. Ang violent game na Gore Box ang isa sa mga sinisilip ng mga otoridad na may kaugnayan sa pamamarilan ng 2 estudyante sa isang paaralan sa Tacloban na ikinamatay ng 3 mag-aaral. Pero ang sabi ng mga eksperto, wala pang mga pag-aaral para masabing nakakaapekto sa ugali ng isang bata ang mga karahasang nalalaro nila sa online games. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-utos sa mga ahensya na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Kasama sa mga nasisilip ng mga otoridad na dahilan sa mga juvenile violent incident ang pagkababad nila sa social media at mga violenting video game gaya ng Gore Box. Ang 11 taong gulang na si Alice, di niya tunay na pangalan, isa sa mga nakahiligan na laruin ang Gore Box. When I play, it's very fun because I really love playing shooting games. It also helps me develop my character. It's like, Pero hindi mo nafe-feel kali na naging violent ka? no, not at all. The game didn't affect my emotions or feelings. Dito pa niya nakakalaro ang kuya niya na halos 2 dekada ang tanda sa kanya. Sabay-sabay kami naglalaro. Para bilang kuya nila, nakikita ko kung ano yung nangyayari within the game and like, hindi naman siya kasi na replicate in real life kasi para sa amin, game lang siya eh. For us, sort of bonding siya and entertainment. Sabi ng pulisya, kinahumalingan umano ng isa sa mga estudyanteng namaril sa Tacloban kamakailan, ang Gore Box. Pero ayon sa ilang eksperto, there is no recognized psychological concept disorder. Dito sa laro na Gore Box, we tend to say ito ang dahilan, di ba? Pero dapat bago natin sabihin itong dahilan, dapat may scientifically tayo na research. gayunman, mahalagaan nila na magabayan ang mga bata sa pagka-expose nila sa karahasan sa mga online game. Ang mga major reason dyan is nade-desensitize sila sa violence. Kaya ang pagsasaksak, pagbabaril, okay sila kasi sanay sila. Dito papasok yung supervision, dito papasok yung influence ba ng adults who are pwedeng nakikita nila yung behaviors. Ito yung isang bagay na pag pinagtutulungan ngayon na ma-monitor yung online activities ng ating mga mag-aaral, particularly itong babantayan, itong mga online game na merong violence aspect. Sabi ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, dapat paigtingin ang mga hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga kabataan, gaya ng early identification ng mga warning sign at responsableng digital supervision at guidance. Anila, tungkulin ito ng mga pamilya, paaralan, healthcare professional, government agency at community leader. Isinusulong naman ng Philippine Pediatric Society na higpitan ang unsupervised social media access para sa mga kabataang 16 anyos pababa. Kailangan din anilang pagtibayin ang proteksyon ng kabataan kontra panganib sa digital environment. Ayon sa PPS, kaisa rin dapat ang mga tech company at creator ng mga platform. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan ng Mandaluyong Police ang panibagong insidente ng nahulikam na road rage. Sa video po na kumakalat online, isang lalaki ang nagkasak at nanutok ng baril sa isang motorista. Lagi kayo nakakabahala rin. Ngayon lang ako pumarada dito, sir. Siguro yung dating kasama mo. Malis ka na! O di alis, sir. Wala namang problema. Pero bakit, sir? Bakit, sir, may dala kayong baril? Mainit ang ulo ko doon. General ako, ha?
ng pag-amba ng baril ang pagpark ng motorista sa harap ng bahay ng lalaki. Nasa 1 minutong nagtalo ang dalawa bago umalis ang lalaking kumukuha ng video. Ayon sa Mandaluyong City Police Station, tinututukan na ang insidente at nire-review na nila ang video at inaalam kung legal ba ang itinutok na baril. Quick chikahan tayo mga kapuso. Another milestone achieved for David Licauco. Nakapag-set siya ng bagong best personal record sa isang global indoor fitness competition sa Jakarta, Indonesia. Out of over 1,000 participants, nasa rank 28 si David overall, habang rank 9 naman sa men's 30 to 34 division. Nagsilbing mga host sina sparkle artist Mikey Quintos at Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo sa Coronation Night ng Miss Manila 2026. Judges naman sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo.